中业岛是中国领土，菲方非法侵占中业岛，严重侵犯中方主权。中国军舰在中业岛附近海域航行巡逻合理合法。Ay magkaroon ng karapatan sa dagat at likas na yaman na 200 nautical miles ang layo mula sa dalampasigan. Isa ang bansang China sa pumirma dito, pero hindi nirerespeto ng China ang kasunduang ito. Yan yung malinaw dyan, mga utol. Kasi ang China ay isang permanent member ng United Nations. No? Nung binuo yung UNCLOS o United Nations on the Law of the Sea o yung batas sa karagatan o karapatan, sila rin na nagtalaga ng 200 nautical miles exclusive economic zone. Ngayon, sila mismo o etong China ang hindi gumagalang doon sa mga bagay na yun, doon sa mga batas na yun na pumirma. Wala daw silang pakialam, basta igigiit nila ang kanila mga utol. So, to check yan ha. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Kahit alam na natin mga Pinoy na napakatibay talaga ng ating legal claims dyan sa mga teritoryo sa West Philippine Sea na pilit inaagaw o inaangkin ng China. Mga utol, kailangan pa rin o interesting pa rin na i-share natin ito sa buong mundo, itong mga bagay na ito mo. Batas at kasaysayan ng West Philippine Sea at ang mga nagpapatunay kung bakit atin yung mga teritoryong iyon na siyang inaagaw sa atin ng China. Mga utol, okay? Ito yung mula kay John Reps. Pakisubscribe siya, mamaya dadagdagan natin ng mga bagay-bagay na to at mga insights natin at ating limitadong kaalaman tungkol dito sa issue sa West Philippine Sea. Game na mga utol. Unti-unting binabakuran ng China ang mga isla na nasa loob ng ating nasasakupan. Pero mga kabayan, ano nga ba ang bahagi ng ating teritoryo sa tinatawag nating West Philippine Sea? Paano ba natin nasabi na parte ng ating nasasakupan ang karagatang ito? Kaya sa videong ito ay titingnan natin ang kasaysayan at ilang mga ebidensya na parte ng ating teritoryo ang mga isla sa West Philippine Sea. John Reps. Pakilike na rin ng video mga utol. Patuloy pa rin ang pakikipaglaban ni Juan o tayong mga Pilipino na protektahan ang ating mga karapatan sa West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea ay dagat sa parte ng South China Sea. Ang West Philippine Sea ay isang exclusive economic zone ng Pilipinas. Kasama sa loob ng West Philippine Sea ang mga isla na Scarborough Shoal, Kalayaan Island Group at mga bahagi ng Spratly Island. Nauna ang Pilipinas sa pag-angkin at pagkilala sa West Philippine Sea noong 18th century. Makikita sa mapa na ginawa noong 1734 ng isang desert priest na si Father Murillo Velarde. Bahagi na ng Pilipinas ang Panakot Shoal bago pa ito tinawag na Scarborough Shoal. Yan mga utol, ito'y mula sa mapa na iginuhit ng Murillo Velarde. Kung hindi ako nagkakamali, Murillo ay isang Spanish painter, no? Ito'y 18th century pa. So 1734 kung hindi ako nagkakamali. Gano'n nakatibay na kasama o bahagi na ng Pilipinas yung Scarborough Shoal. Ito po Panakot ang nakalagay, Panakot Island at ilang bahagi ng Spratly Islands. O take note ha mga utol, hindi po lahat ng mga isla at islet o mga reefs sa Spratly Island ay pag-aari o sakop ng Pilipinas. May ilang bahagi lamang nun. Okay mga utol? Okay? Tuloy na muna natin. Pero lahat ng yan ay inaangkin ng China. Yun ang malinaw dyan. Bukod dito ay makikita din sa mapa na matagal nang kinikilala ng Pilipinas ang Los Bajos de Paragua na ngayon ay tinatawag na Spratly Island. Pero ang China ay naniniwala na mayroon silang historical rights sa pag-angkin sa West Philippine Sea dahil mula pa daw noong panahon ng dynasty ng China 2,000 years ago ay kanila na raw ang South China Sea at kasama na doon ang West Philippine Sea. Pero this is a lie. Dahil sinimulan lamang ng China ang pang-aangkin sa mga isla sa West Philippine Sea noong 1947. Inilabas ng gobyerno ng... Teka lang. Bago natin ituloy, babalikan ko na lang. Yung kiniklaim kasi nila na 2,000 years ago, totoo naman na traders sila no? So naglalayag na talaga yung mga ninuno na mga Chinese. Pero it doesn't mean na kanila yung lugar porke sila nakakita. Okay? Mga utol, ganun lang kasimple yun eh. Ganun ang ano kasi nila, ang kiniklaim talaga nila
nauna na nagpuntahan dyan o nakarating dyan ang aming mga ninuno. Nung wala pa kayo, parang ganon. Pero kasi, dahil nga napagkasunduan ng United Nations so tsaka ng yung UNCLOS na magtalaga ng exclusive economic zone para nga hindi nagkakaroon ng mga agawan sa teritoryo o para ma-distinguish kung kanino nga bang teritoryo ang mga bagay na ito, yun, nilagyan ng 200 nautical miles. No? After ng shore, 200 nautical miles. Mamaya titingnan natin yung tungkol doon sa exclusive economic zone. Okay? So, etong mga lugar na inaangkin ng China ay 400 miles more or less mula sa mainland China. Ganong kalayo. Yun pa rin yung inaangkin nila. No? Doon pa lang nagkakatalo na. At kung pagbabasihan naman ng historical claims, napakarami naman maglalayag noong mga panahon na yun. Kahit mga Vikings, kung hindi ako nagkakamali, mga Spaniards, mga Europeans, bakit hindi nila kiniklaim? Okay? Unless sinakop na nila o tinayuan na nila ng colony doon o ng community, pwede yun. Pero yung inaangkin nila sa mga panahon na to, kagaya nga nung sabi, 1947 lamang sila nagka-interest na angkinin itong mga bagay na ito. Noong nagkaroon na ng mga pagsusuri tungkol sa natural gas and oil deposits. Okay? At hanggang ngayon, pinipilit nila. So sa tingin ko, delusional na tong China na to. At talagang iba lang talaga yung kanilang pakay. Kaya nila inaangkin ang 90% ng South China Sea. So ano masasabi niya? Balikan lang natin konti ang South China Sea at kasama na doon ang West Philippine Sea. Pero this is a lie. Dahil sinimulan lamang ng China ang pang-aangkin sa mga isla sa West Philippine Sea noong 1947. Inilabas ng gobyerno ng China ang sarili nitong mapa na gawa-gawa lamang nila na mayroong mga guhit na hugis U at tinatawag nilang 9-dash line. Sa 9-dash line na ito ng China ay pasok ang mga likas na yaman o mga isla ng Pilipinas. Taong 1982 nang itinatag ang United Nations Convention of the Law of the Sea o UNCLOS sa pagitan ng mga bansang pumirma dito na magkaroon ng mga AEZ o Exclusive Economic Zone. Ayon sa kasunduan, ang bawat bansa ay magkaroon ng karapatan sa dagat at likas na yaman na 200 nautical miles ang layo mula sa dalampasigan. Isa ang bansang China sa pumirma dito. Pero hindi nirerespeto ng China ang kasunduang ito. Yan yung malinaw dyan, mga utol. Kasi ang China ay isang permanent member ng United Nations. No? Nung binuo yung UNCLOS o United Nations on the Law of the Sea o yung batas sa karagatan o karapatan, sila rin na nagtalaga ng 200 nautical miles exclusive economic zone. Ngayon, sila mismo o etong China ang hindi gumagalang doon sa mga bagay na yun, doon sa mga batas na yun na pumirma. Wala daw silang pakialam, basta igigiit nila ang kanila mga utol. So to check yan ito yung mula sa Wikipedia. Itong claim natin, historical claim na. Hindi na dun, pero sa totoo lang, mas mabuti na rin yung may batas. No? Ito yung Panakot Island mga utol, somewhere here. No? Tapos meron dito yung sa Spratly Islands. Okay, yung mga bagay na yun. Ito yung 1734 na mapa na iginuhit ng mga Espanyol. Nung ibinigay nila ito sa Amerika. Kung hindi ako nagkakamali, no, 'di ba, parang binenta ng Spanish yung Pilipinas sa Amerika. So pag-aari na ng Amerika basically. So kasama na doon sa mga pag-aari na 'yon yung mga nasasakupan ng Pilipinas. So kasi archipelago nga so puro isla. So kasama yung Spratly, ilang bahagi ng Spratly at ang Panakot Island which is Scarborough Shoal. Okay mga utol, malinaw na malinaw 'yan. Mula taong 1995 hanggang sa kasalukuyan ay tuluyang pumasok at sinakop ng China ang mga isla at yaman natin sa West Philippine Sea. Nagsimulang magtayo ang China ng mga gusali sa Mischief Reef at hindi pinayagang mangisda ang mga kapwa natin Pilipino. Taong 2002 naman noong nilagdaan ng China kasama ang mga bansa sa ASEAN ang Declaration on the Conduct of the Parties in the South China Sea o DOC. Nilayo namang magkakapit-bahay na bansa na maayos ang mga isyu sa South China Sea, lalo na sa West Philippine Sea. Pero patuloy pa rin na nilalabag ng China ang kasunduang ito. Nagpatuloy ang iba't ibang mga sigalot sa West Philippine Sea sa pagitan ng China at ng ating mga mangingisda. Ito ay nagdulot ng iba't ibang protesta at pambabatikos sa mga magkabilang panig ng Pilipinas at China.
Taong 2013 nang sinubukan ng Pilipinas na ipaglaban ang karapatan gamit ang kasaysayan at batas. Hinain ng Pilipinas ang isyu sa West Philippine Sea laban sa China sa isang arbitral tribunal sa The Hague, Netherlands. At noong 2016 ay pinanigan ng arbitral tribunal ang Pilipinas dahil walang basihan na historical ang China sa pag-aangkin sa South China Sea, lalo na sa West Philippine Sea. Ang masakit kasi dito mga utol, ha? Ang masakit dito, wala naman silang pakialam itong China sa arbitral ruling na yan, no? Sa mga sinasabi ng batas. Dahil nga raw, hindi nila kinikilala, parang gano'n, no? So silang may legal na karapatan, di umano, doon sa mga teritoryong inaangkin nila, itong China. Delusional nga mga utol, napakahirap paliwanagan yung mga taong hindi handang makinig, di ba? So isa sila sa pumirma, napakaraming kasunduan, bukod pa doon sa UNCLOS, meron pang kasunduan ng 2002, no? Na nilagdaan din nila, na sila rin mismo ang bumabali ng mga kasunduang yon. Eto mga utol, to check yung simple natin, yung South China Sea ruling. Ito yung mula sa Reuters, no? Okay, an arbitration court ruled in July that China has no historical title over the waters of the South China Sea. And has breached the Philippine sovereign rights. Has breached Philippine sovereign rights with its action infuriating Beijing, which dismissed the case as a farce. Okay? Yung 9-dash line nila na ginawa na nilang 10-dash line, no? The Philippine claims that China 9-dash line encroaches on its 200 nautical miles exclusive economic zone and continental shelf in violation of the United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS. The Philippines also argued that Scarborough Shoal is defined as rock under UNCLOS, therefore not entitled to generate maritime entitlement of more than 12 nautical miles. Ito yung mga kiniklaim ng China, mga utol. Yan yung 9-dash line nila, ginawa nilang 10 hanggang dun pa. Ito yung exclusive economic zone natin, mga utol, part na to. Isipin mo, kinukuha nila yan. Anong ititira nila sa atin? Yung mga pangpang na lang. Lupit nga nito mga to, pati Brunei, Malaysia, inaagawan nila. So, ayan mga utol, no? Yung exclusive economic zone, no? Napasok sa atin, no? Ito yung pasok sa ating exclusive economic zone, no? Subi Reef, Mischief Reef, to name some. Pero, lahat ng ito ay inaangkin ng China. Lahat, ha? Okay? Lahat ng yan, mga utol, ay inaangkin ng China. Ganon sila katindi. Ang hirap na ipaliwanag nito kasi hindi naman tayo expert sa maritime, no? Okay? Anyway, so para lamang nakita natin yung chart, no, o mapa na nagpapatunay na wala naman talaga silang legal claims. Itong mga, ito, lalo na to, nabibisit ako dito kaya eh. Diba to? Si Buang Bin, no? Tsaka si Mao Ning. Ngunit hindi muli nirespeto ng China ang desisyong ito at nagpatuloy lang ang China sa pagtatayo ng mga paliparan, daungan at mga base ng militar sa mga islang sakop ng Pilipinas tulad ng Mischief Reef at Subi Reef. Patuloy ang pangingisda ng kanilang mga barko at panghaharas ng mga ito sa mga mangingisdang Pilipino. Kinukuha ang mga isdang huli ng Pilipino kaya't umiiyak na lamang ang mga mangingisdang Pilipino sa kanilang ginagawa. Ayon sa Philippine Coast Guard, sa panahon ni dating Pangulong Duterte, ang mga panghaharas ng China ay hindi gaanong pinapalabas sa mga telebisyon o social media. Nakakalungkot isipin na kahit mayroong batas ay hindi ito sinusunod ng China. Mahigit 30 dekada na nating ipinaglalaban ang ating karapatan sa mga isla sa West Philippine Sea, kaya't huwag nating kalimutan kung bakit ito ipinaglalaban ng Pilipinas. Ang buong 200 nautical miles na exclusive economic zone ng Pilipinas ay hindi kailanman magiging parte ng 9-dash line ng China. Ayon na rin sa UNCLOS at Arbitral Tribunal, ay tanging Pilipinas lang ang may-ari ng lahat ng isda, langis, gas, at iba pang yaman dagat sa loob ng West Philippine Sea. Dapat lamang ipaglaban at depensahan ang dapat sa atin. Totoo yan mga utol, no? Ang pinaglalaban naman natin ay karapatan natin. Yung 200 nautical miles lamang na itinakda ng UNCLOS. Wala naman tayong inaangkin na teritoryo ng iba. Ngayon, may mga Pinoy pa na umakampi pa doon sa nangaagaw sa atin.
Hindi naman po tayo nangaagaw ng teritoryo. Pinaglalaban at pinagtatanggol natin ang karapatan natin at ng ating mga kababayang mangingisda na dapat ay nakikinabang. Itong buong Pilipinas, dapat yung exclusive economic zone natin ay napapakinabangan natin, instead hindi. Napapakinabangan itong mga Chekwa na to, kaya ako nabibwisit. No? Kung sila'y aalis dyan sa ating exclusive economic zone at hindi nila pakikialaman ng ating mga teritoryo, ay maaari akong maniwala sa mga pinagsasabi ng mga leche na to. Pero hanggat hindi nila ang ginagawa, hindi ako maniniwala ano pa man ang sabihin ng mga walang yan na yan. Kayo, mga utol, palagay ko karamihan sa mga Pinoy ay sasang-ayon sa mga sinasabi ko. Yung iba, yung ibang bayad. Diba? Wow, mga kapwa Pinoy, gising! Anyway, mga utol, hanggang doon lang muna. Maraming salamat kay John Reps. Maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Takilis in behalf of the Real South Pride Production. Okay, nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat, huwag niyong kakalimutang magkomento. Keep safe, mga utol. Lagay niyo yung kaninyong hinaing, opinion, buwisit, gigil. Panahon to para magkaisa tayo at paglaban ng karapatan ng Pilipinas. Mag-iingat. Saludo. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat po.